So, kung ganun mga kapatid, what do we need to do? Kasi ang character po pala ay hindi po yung nakikita sa labas, kundi kung ano yung nasa kalooban natin. Anong kailangan natin gawin? Ang sabi po sa atin, mga kapatid, we have to keep our heart with all diligence. So, iingatan natin ang ating mga puso, mga kapatid. Now, although, pag sinabing we have to keep our heart with all diligence, ay meron pong physical, sabihin po nating implication sapagkat siyempre, literally, yung puso natin, kailangan po nating iingatan, para maging malusog tayo, hindi magiging sakitin. Pero in the spiritual realm, mga kapatid, ito ang sinasabi sa atin ng Proverbs 4:23. Sabi po, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Wow! Higit sa lahat ay inyo pong ingatan. Ang sabi po, ang salita dito ay guard. Pag sinabing guard, mga kapatid, bantayan. ano po, no, ibig sabihin niyan, mga kapatid, pag sinabing bantayan, para po yung tawag dito, sundalo, na kailangan, na ika nga po ay 24 hours, round the clock po mga kapatid. Ibig sabihin, binabantayan, iniingatan ng ating mga puso. Now, sa Biblia, kapag sinabing puso, mga kapatid, magkasama po yung isip natin at saka yung ating nararamdaman. Katulad ng sinabi ni Ginang Ellen White, yung binasa natin dito, atin pong babantayan, 24 hours, mga kapatid. Bakit po? Kasi ang sabi po ng ni King Solomon, for everything you do flows from it. So mga kapatid, lahat po ng ating ginagawa dito po nagmumula sa ating karakter na nasa kalooban. Lumalabas lang po 'yan. Kaya ay pwede pong tumama tayo sa atin pong paghatol, na ang taong yan ay magandang karakter, o pwede din po tayong magkamali. Bakit po? Kasi marami pong mga fake. Naalala po ninyo, mga kapatid? Maring ang iba ay kung anong ginagawa nila, hindi po talaga yung bukal sa kalooban. Let's say for example, ano ho, ay inutusan mo yung iyong anak. Anak, pakigawa mo nga ito, mga kapatid. Gumagawa nga po siya pero nagdadabog naman. Sasabihin mo, masunurin talaga ang anak kong ito. Mabait talaga ang anak kong ito. Tanong mga kapatid, totoo ba talaga yon na mabait talaga siya at masunurin talaga? No, kung ginagawa nga niya pero sa kalooban naman niya ay ayaw. Ika nga po. Ano ho? Parang nagre-rebel din naman yung kalooban. Kasi, kaya nga po, pwede nating pikein yun pong ating mga ginagawa panlabas. No? Pero kung hindi po yun ang galing sa loob natin, mga kapatid, ay hindi natin mahatulan na yun talaga ang karakter ng tao. Sabi nga po sa atin ni Ginang Ellen White, few realize that it is a duty to exercise control over the thoughts and imagination. Marami daw po sa atin na hindi natin na-realize na kailangan pala natin kontrolin ang ating mga pag-iisip at imagination. It is difficult to keep the undisciplined mind fixed upon profitable subjects. Totoo po yan. Nasubukan po ba ninyo yung nag-iisip kayo ng mga bagay na napakarami pong distractions? Let's say for example, pagising nyo ngayong umaga, ang iniisip nyo sana ay manalangin. O di po kaya ay magbasa ng salita ng Panginoon. Pero mga kapatid, habang tayo ay nananalangin, napakarami pong pumapasok sa isip natin. O di kaya habang nagbabasa tayo ng Biblia, napakarami pong pumapasok sa isip natin. Ano pong nangyayari? Hindi tayo makapag-concentrate, di ba mga kapatid? Madalas hindi natin natatapos yung ating mga ginagawa kasi preoccupied ang atin pong mga kaisipan. But the mind must be preoccupied with sacred and eternal things. Dapat daw po kung meron tayong mga iniisip ng mga bagay, ito po yung mga sacred, mga kapatid. Kaya nga po, ang sabi, both the intellect and moral powers must be disciplined and they will strengthen and improve by exercise. Araw-araw po pala i-exercise natin ang atin pong mga iniisip at nararamdaman, sapagkat ito ang bumubuo ng ating character.
Sa pagpapatuloy, in order to understand this matter aright, we must remember that our hearts are naturally depraved and we are unable of ourselves to pursue a right course. It is only by the grace of God combined with the most earnest effort on our part that we can gain the victory. Amen? So kaya nga po, by the grace of God and with our earnest effort, makokontrol natin ang ating mga heart. So, kaya nga po, why is it our duty to keep the heart with all diligence? Why is it our duty to exercise control over the thoughts and imagination? Meron lamang pong dalawang reasons na nais ko pong ibigay. Una, for out of it are the issues of life. Kailangan daw po talaga natin bantayan ang ating puso at kaisipan sapagkat mula dito lumalabas ang mga issue ng ating buhay. Mga issue ng buhay, ano yan, Pastor? Anong mga issues na yan? Mga kapatid, meron tayong iba't ibang issues. No? Iba ang issue mo, iba rin po ang issue ko. No? Pero ang Biblia, meron din pong mga sinasabi. Let's say for example, in Matthew 5:17 to 18. Dito pala, basahin muna natin itong, Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. And in Matthew 12:34, mga kapatid, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Mula sa ating puso't kaisipan, ang ating mga bibig ay nagsasalita. Ayan, kung ano ang nasa loob, lumalabas, mga kapatid. Kung mabuti, ang nasa loob, lumalabas ay mabuti. Kung hindi po maganda ang galing sa loob, hindi rin po maganda ang lalabas. In Matthew 15:17 to 19, hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, pagkatapos ay idinudumi? Ito'y pagkain. Ngunit, ang sabi mga kapatid, ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Puso. Mga kapatid, iyan ang nagpaparumi sa tao. Ang nagpaparumi daw po pala sa atin yung nanggagaling sa ating puso't isip, mga kapatid. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Katulad ng pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Ito po'y mga ilang halimbawa lamang na sinasabi ng Biblia na mga issues ng ating mga puso, ng ating buhay. In Testimonies, Volume 2, page 408, impure thoughts lead to impure actions. Kaya nga po, in commentaries, Bible Commentaries, Volume 2, 997, sabi, purity of heart will lead to purity of life. Ganun po pala yun, mga kapatid. Kaya, napakahalagang ingatan at bantayan lagi natin kung ano yung mga iniisip natin. Ano yung mga nararamdaman natin. Kasi naalala ninyo mga kapatid, yung ating pinag-uusapan dito minsan, yung atin pong emotion, yung feelings na yan ay deceptive. Nalilin lang tayo. Akala natin tama yung ating nararamdaman. Kaya nga po, mag-ingat daw po tayo dyan. Bantayan natin kung tama po talaga yan. Kung yan ba'y kaayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga po ng isang quotation, when you sow a thought, you will reap an action. Kung ano daw po iniisip natin, ay gagawin mo yon. So, kapag ginawa mo na yun, when you sow an action, you will reap a habit. So, nagiging habit po yun. At kapag lagi na po natin ginagawa, mga kapatid, yung habit na yon, nagiging character. You will reap a character. At kung ano yung naging character po natin, when you sow a character, you will reap a destiny. Yun po ang magdadala sa atin ng ating destinasyon. Kaya ganun siya kahalaga. The harvest of life is character. Mga kapatid, ang pag-aani daw po ng buhay ay character. Kaya nga po, di ba sinasabi natin, the only thing that we can bring to heaven is our character. At kapag ang sabi nga po ni Ginang Ellen White, when the character of Jesus Christ is fully manifested in His church, in His people, then Jesus will come.
mga kapatid. No? Kaya nga po, ay kailangan daw po natin bantayang maigi itong atin pong mga nararamdaman at iniisip. Pangalawa, mga kapatid, why is it our duty to keep the heart with all diligence? Or why is it our duty to exercise control over our thoughts and imagination? Reason number 2, it is what goes on in the heart that determines what we really are. Kung ano daw po yung nasa puso natin, yun pala ang nagde-determine. Katulad ng binasa natin kanina, di ba? Mga kapatid, no? Kung lukewarm ang ating condition, mga kapatid, lukewarm din. Kung mainit, ay ganun din. Di ba? Pag sinabing mainit, no? That's doing all the right things for all the right reasons. No? Ginagawa natin ang mga tamang bagay sa tamang pagkakataon. Kung malamig naman, mga kapatid, doing all the wrong things for all the wrong reasons. Malamig talaga siya. Kung lukewarm naman, mga kapatid, doing all the right things for all the wrong reasons. Maaring tama ang ating ginagawa, pero ay mga mali ang pagkakataon o mali ang pagkakagawa. So kaya nga po, mga kapatid, kailangan nating bantayan ito. Having a form of godliness but denying the power thereof. Ang sabi po ng 2 Timothy 3:5. So ibig sabihin, mga kapatid, we are not living a supernatural life. Di ba tayong lahat ay tinawag ng Panginoon upang mamuhay ng supernatural, mga kapatid? Nung tayo bata pa ay meron po tayong ina-idolize ng mga cartoon characters. O halimbawa, merong iba ay gusto maging si Wonder Woman, Superman, ganyan, Batman, sapagkat meron silang mga kapangyarihan, mga kapatid. At hanggang pagka minsan malaki na tayo, kahit sa ngayon, ay dala-dala na rin natin yon, mga kapatid. Gusto natin magkaroon din ng kapangyarihan. But yes, mga kapatid, sa totoo lang, we are already given a supernatural power. When we have accepted Jesus Christ through baptism, we were imparted with the power of the Holy Spirit. And that Holy Spirit, mga kapatid, is our supernatural power. Kaya lang, madalas hindi po natin ito nagagamit because we are doing things apart from the Lord, mga kapatid. It is true that there may be an outward correctness of deportment without the renewing power of Christ. Ito yung sinasabi natin kanina, mga kapatid. Maaring meron tayong outward correctness of deportment, yung mga panglabas, without the renewing the power of Christ in us. The love of influence and the desire for esteem of others may produce a well-ordered life. Yan. Yung sinasabi natin kanina, public image, maring maganda, nakikita ng mga tao. Self-respect may lead us to avoid the appearance of evil. A selfish heart may perform generous actions. See? Mga kapatid, pwedeng gawin natin ang mga kawang-gawa ng mga bagay niyan. Pero mga kapatid, but what means then shall we determine whose side we are on? Paano natin matitiyak? Who has the heart? Nakakanino po ba talaga ang ating mga puso? With whom our thoughts? Sino ba talaga ang ating iniisip? Of whom do we love to converse? Sino ba yung gusto nating kausap? Let's say, pagising natin ng umaga, mga kapatid. Minsan nga po, meron sinare si Ma'am Joy, tungkol sa addiction sa social media or sa FB. Kapag gising mo daw po ng umaga, ay ang iyo pong binuksan ay ang iyong cellphone at tumingin ka sa iyong Facebook kung ilan na ang nag-like sa iyong mga pinopost. Mga kapatid, you are addicted to it. Addict na daw po tayo doon. Kaya ang tanong sa atin, sino bang ating gustong kausap lagi? Ang Panginoon ba? Ang social media o ang mga tao? Whom has our warmest affection, our best energies? Kanino natin inilalaan ang atin pong affections at ang atin pong mga lakas? If we are Christ, our thoughts are with Him. Kung tayo na kay Kristo, ang ating mga puso, mga kapatid, take note, puso at isip, are with Him, and our sweetest thoughts are of Him. All we have and are is consecrated to Him. Lahat sa atin daw po, mga kapatid, ay consecrated sa ating Panginoon. We long to bear His image, breathe His Spirit, do His will, and please Him in all things. Amen?
Kaya nga po sa lahat ng pagkakataon, round the clock talaga yan mga kapatid, na ang atin pong mga puso't kaisipan ay nakalagak sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kapag hindi natin inilagak ang ating puso't kaisipan sa Panginoon, ano po ang mga mangyayari? Unang-una, si Satanas, ano po, ang papasok. Yung worries, anxieties, problema, ano po, anumang mga bagay ang mga papasok sa ating mga puso't kaisipan. The moment na inalis natin sa ating isipan ang Panginoon, iiral po ang ating pakiramdam, iiral po ang ating pagkamakasarili, mga kapatid, and we will not be reflecting the glory of God. Mga kapatid, hindi po tayo makakapamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, ito yung mga tanong na nais po nating pag-isipan. Who has the heart? No? Sino ang nagmamay-ari ng iyong puso? Sino ang naghahari sa ating mga puso't kaisipan? Whom or with whom are your thoughts? Or whom do you love to converse as you wakes up each morning? Sino ang gusto mong nakakausap? No? Paggising mo sa umaga, sa bawat saglit. Who has our warmest affections and our best energies? Kanino natin ilalaan, mga kapatid, ang ating mainit na affection at ang atin pong best energies? Meron pong payo sa atin, mga kapatid, let Christ dwell in your heart. In Ephesians 3:14-19, love demands a response, and the greater love, the greater our desire to be equal to that love. Kaya nga po, let Christ dwell in your heart, mga kapatid.